Radyo Drama sa hapon, 102.9 Barangay Love Story. Dear Kuya Boy, magandang araw sa inyo. Itago mo na lang sana ako sa pangalang Erwin, 26 years old, may asawa at may mga anak. 21 years old lamang ako nang magdesisyon ang magulang ng girlfriend kong si Jane na magpakasal kami. Nabuntis ko kasi siya ng mga panahon na yon. Kaya kahit medyo bata pa kami, ay wala akong magawa kundi ang sundin ang kagustuhan ng mga magulang ni Jane. Parehas naman kaming may trabaho ni Jane dahil kailangan namin ng perang panggastos. Kasabay noon nakita kong parehas pa kaming nag-adjust sa buhay na meron kami. Kaya ang nangyari ay para kaming mga bata kung mag-away dahil ultimo maliit na bagay ay pinagtatalunan namin. Bakit wala nang laman ng ref natin? Malamang ubos na. Ano pa bang dahilan? Oh, bakit ubos na? Di ba kakagrocery lang natin ng isang araw? Sino kaya sa atin ang nagpapakain ng 10 tao sa bahay? Hindi malamang sa malamang maubusan talaga tayo ng pagkain. Tapos ngayon magtataka ka kung bakit wala nang laman yung ref? Sana sinabi mo sa akin na wala na para makapag-grocery lang tayo agad. Aha! Sinabi ko na sa'yo, di ba? Hindi mo ba naalala? Ha? May sinabi ka ba? Oo, ang sabi mo pa nga, sa weekend na lang, hindi mo naman ginawa. Ay, dapat pinaalala mo na sa akin eh. Sige, mag-grocery tayo bukas. May pera naman ako dito eh. Ay, hindi. Kayo na lang pala. May gagawin ako bukas eh. Ano? Nangako kasi ako kina Michael na maglaro kami ng basketball bukas. Mas uunahin mo pa yung pagbabasketball nyo bago kami? Yun bang sinasabi mo ngayon? Jane, grocery lang naman yun. Kaya mo naman yun eh. Saka may pera naman. Yung pagbibit-bit ang inaalala ko. Tsaka bakit ba ang dalas mong magbasketball? Halos hindi ka na mapirme dito sa bahay. Nagpapawis ako, okay? Anong gusto mong gawin ko? Tumambay lang ako dito sa bahay kung wala akong pasok? Yun na nga lang ang libangan ko. Papakialaman mo pa. Ang problema kasi, Erwin, hindi na kita maasahan dito sa bahay. Ako na lang lahat ng gumagawa dito. Yung totoo, inasawa mo lang ba talaga ako para magkaroon ka ng katulong sa bahay at mag-alaga ng mga anak mo? Teka nga. Anong pinagsasabi mo dyan ha? Nagtratrabaho ako. O baka nakakalimutan mo? O bakit? Nagtatrabaho rin naman ako, di ba? Pero, nagagawa ko pa rin lahat ng mga gawain dito sa bahay. Palibhasa kasi, gusto mo magkasama mo pa rin yung mga barkada mo. O ano naman ang masama dun? Ay, alam mo, nagpapaisip bata ka na naman eh. Wala kang ibang magawa. Kaya simpleng bagay na nga lang naman, pinapalaki mo. Bahala ka na nga dyan. Oh, saan ka pupunta? Iiwan mo na naman ba ako sa kaligitnaan ng pagtatalo natin? Dahil alam ko naman na walang patutunguhan tong pagtatalo natin. Makipag-usap ka sa pader. Bakit nag-away naman kayong dalawa? Anong problema? Ito po kasi si Erwin, walang pakialam sa amin. Teka nga, anong walang pakialam? Ako pa ngayon ang masama dahil lang sa hindi ko pagsama sa pag-grocery. Wala na akong pakialam. Ikaw naman anak, parang hindi mo kilala ang asawa mo. Alam mo naman matampuhin yan eh. Kuya Boy, magsisi man ako ngayon, wala rin namang mangyayari. Nandito na ang responsibilidad. Wala akong ibang magawa kundi harapin at pagbutihin ang pagiging isang magulang. Nakita ko rin naman sa asawa kong si Jane na pinipilit niyang mag-adjust kaya't sabi ko, oras na para magtino na ako. Madalas pa rin kaming nagtatalo ni Jane sa maraming bagay. May mga pagkakataon na nauwi kami sa iwalayan pero sa uli ay nagkaayos din naman. Uy, Erwin, uwi ka na? Oo. Dapat na kanina pa eh. Nag-overtime sa dami ng trabaho. O di tara, tamang-tama, kakain kami sa labas ni Ayan. May kunting inuman. Tara, sama ka na sa amin. Pas muna ako, Michael. Tsaka, nagtitipid din kasi ako. Malapit ng enrollment ng mga anak ko. Alam mo, ibang-iba ka na talaga. Pamiyado na talaga yung datingan mo. Wala eh. Kailangan ako ng pamilya ko. Bakit? Di ba may trabaho naman si Jane? Oo. Pero syempre, dapat pa rin mag-ipon. O siya, hindi na kita pipilitin. Pero susunod ha, sumama ka na. Sige. Sa susunod, sasama na talaga ako. O siya, mauna na ako.
Sige, sige, ingat ka. Kayo rin. Oh, tinanghali ka lang gising ah. Buti na lang, kinamama ang mga bata, kaya okay lang nang gumising ka ng ganitong oras. Alas 2 na kasi ako ng madaling araw na tulog. Nagkausap kami ni Lia. Ha? Eh bakit? Anong meron? May problema sa boyfriend, kailangan ng makakausap. Huwag mo na palang kalimutan. Nasusunduin natin si Honey kina mama ha. Eh doon na din daw tayo magapunan. Kaya maligo at magbihis ka na. Aalis na tayo mamaya. Oo. Ako na magbubukas. Oh, Chona, anong meron? Napadalaw ka? Nandyan ba yung asawa mo? Oo. Pero naliligo pa. Bakit? May kailangan ka? Oo, pakisabi sa kanya na baka naman may balak siyang bayaran ng 10,000 inutang niya sa akin. Utang? Ay utang sa'yo si Jane? Oo, at 10,000 yun. Bibigyan ko siya ng 3 araw at kung hindi siya magbabayad, magkita na lang kami sa barangay. Sige. Sabihin ko. Oo siya, aalis na ako. Sino yung kausap mo? Umutang ka ng 10,000 kay Chona? Oo. Wala na kasi akong pera eh. Kailangan ko magbayad ng utang. Umutang ka ng pera pambayad sa utang? Ano ka ba naman, Jane? Baon na tayo sa utang. Umutang ka pa? Ano? Hindi mo ba naisip na kailangan natin ng pera dito sa loob ng bahay? Uwe, hindi ka na halos nakapagbigay dito sa bahay. Puro utang nasa isip mo. Pwes, ano pang magagawa ko kung sa akin palang kulang na yung sweldo ko? Kasalanan ko pa kung bakit ganyang trabaho na pasukan mo. Alam mo ngang maliit ang sweldo mo. Hindi ka pa nagtitipid. Malamang sa malamang, ako din magbabayad doon. Hindi na. Ako na magbayad nun. O saan ka kukuha ng pera? Ano, uutang ka na naman? Tigilan mo na nga yan. Dahil hindi ka na nakakatulong. Kuya Boy, hindi ko alam kung ano pa ang gagawin ko kay Jane. Umaasta siya na parang wala siyang pamilya. Pero dahil sa mahal ko, ay inintindi ko pa rin siya. Dumarating tayo sa punto na mapatanong tayo na, worth it pa ba ang lahat ng ito? Sa sitwasyon ko kasi, parang ako lang ang may pakialam sa aming dalawa, na parang wala akong asawa na dapat ay kadugtong ko sa lahat ng bagay tungkol sa aming pamilya. Hay, buti naman at nakauwi ka na. Kanina pa akong tawag ng tawag sa'yo, pero naka-off yung phone mo. Saan ka ba nanggaling ha? Ano ba't ngayon ka na nakauwi? Ano bang anong oras na? Pwede ba? Isa-isahin mo lang yung tanong. Alam mo kakarating ko lang, papaulan mo agad ng tanong. O ano nga, saan ka nga galing? Nakipag-party kasama si Lia. Nakipag-party ka? Oo. Anong masama doon? Saka, bago ka manghusga, wala akong ginawang mali. Hindi po ako uminom ng marami. Eh bakit hindi ka nagpaalam sa akin na mapaparty ka ngayong gabi? Kung magpapaalam ba ako sa'yo, papayag ka? Malamang hindi. Bakit naman kita papayagan umuwi ng ganitong oras na dapat ibinigay mo sa amin ng anak mo? O tignan mo na. Ngayon gets mo na kung bakit hindi ako nagpaalam sa'yo. Dahil alam ko nang hindi ka papayag. At isa pa, Erwin, pwede ba? Hayaan mo muna ako makahinga. Kahit ngayon lang, please naman. Bakit? Ano bang tingin mo? Sinasaksak kita? Nagpapaisip bata ka lang ngayon. Hindi ako nagpapaisip bata. Totoo yung sinasabi ko. Lahat na lang kasi ng kilos at tinitignan mo. Lahat ng ginagawa ko mali para sa'yo. At halos lahat na lang ng hindi pwede. Sa pagkakaalam ko, walang mali sa ginawa ko. Ikaw ang may mali. Alam mo kung bakit? Dahil kung umasta ka na parang wala kang pamilya, di ba ikaw na rin nagsabi na dapat parehas tayo maging responsable ha? O ano yung ginagawa mo? Ayoko na. Anong ibig mong sabihin sa ayaw mo na? Ayoko na sa ganitong sitwasyon. Ayoko na sa buhay na meron ako. Ayoko na sa'yo. Napapagod na akong diktahan mo yung buhay ko. Gusto ko na makawala. Maging masaya at alam kong hindi ko magagawa yun kung parati kang paring nakadikit sa akin. So ano ang pinapalabas mo ngayon? Maghiwalay na tayo? Oo, gusto ko nang maghiwalay tayo. Jane, alam mong hindi yan ang solusyon sa problema natin. Ayos mo ang sarili mo. Yun ang solusyon. Mag-asawa na tayo, may anak pa tayo, kaya dapat alam mo na. Hindi ka basta-bastang makakalabas dito
Ayusin natin tong dalawa. Hindi. Pag sinabi ko nang ayoko na, ayaw ko na. Hindi mo na ako mahal? Kuya Boy, ilang beses ko siyang pinag-usapan na huwag makipaghiwalay sa akin, pero buo na ang desisyon niyang iwanan ako. Nang araw ding yun ay umuwi siya sa mama niya, dala-dala ang anak namin. Pinilit ko pa ring sinunuyo si Jane, lumuhod, nagmakaawa. Lahat ay ginawa ko na para bumalik siya sa akin. Pero ayaw na talaga niya. Parang wala siyang pakialam sa pagsasama naming dalawa at parang wala na rin siyang plano na mabuo ulit ang pamilya namin. O ma, kayo po pala nagluto. Sana ginising mo na ako para ako na gumawa. Ayos lang. Kaya ko naman At saka, dahil ngayon lang kita ulit mapagluluto ng agahan. Ang mga bata. Nag-aayos na po. Sige. Maupo ka na dyan at malapit na ako dito. Sige po. Nga pala. Kamusta na kayo ni Jane? Sinusuyo mo pa rin ba siya? Opo. Medyo nahihirapan lang po pero maayos ko rin pamilya namin. Alam kong ayaw kong makisihani na hindi buo pamilya namin. Ay, naku. Alam mo anak, kung ako sa'yo, tama na. Ihinto mo na yung ginagawa mo. Pakiramdam ko kasi hindi niya talaga siya babalik. Lalo na ngayon. Ano po bang ibig sabihin sa lalo na ngayon? Ano ba yun ha? Sabihin nyo na. Namanggit nyo na Sige na nga. Kasi yung kapatid mo si Kenneth, nabasa yung post ni Jane sa Facebook. Anong post? Hindi ko na maalala Pero hindi kasi yun ang problema. Ano po? Mas maganda kung si Jane lang tanungin mo. Ayoko kasing sa akin manggaling Ma, sabihin mo na sa akin kung ano yun. Papatagalin nyo lang po Wala namang masama dun sa pinupost niya. Pero medyo nag-aalala lang ako sa nag-comment. Bakit? Ano yung comment? Nag-I love you-an silang dalawa. Nag-I love you-an sila? Oo. Kaya ba't nagtanong ako sa'yo kung kumusta na kayo ni Jane? Dahil dun sa nabasa ko. Pero baka naman kasi nagbibiruan lang sila. May iba na siya. Okay na si Honey. Pwede ka nang umuwi. Naririnig mo ba ako? Sabi ko, pwede ka nang umuwi. May iba ba? Ha? Anong pinagsasabi mo dyan? Sagutin mo ang tanong ko. May iba ka ba? Bakit mo natanong? Dahil gusto ko lang malaman kung totoo ba talagang may kalandian kang iba sa Facebook. Kailan mo ba akong niloko? Kailan pa? Shh! Pwede bang huwag mo masyadong lakasan ang boses mo? Baka marinig ka nila sa taas. Ano? Natatakot kang malaman nila na may kabit ka? Ano bang kinagagalit mo? Hindi ba't wala ka ng pakialam dahil hiwalay na tayo? Wala ka ng karapatan sa buhay ko. At sinong lalaki pasok sa buhay ko? Wala ka na bang pakialam sa akin ha? Sa nararamdaman ko? Wala. Dahil hindi na kita mahal, Erwin. Kailan mo ba maiintindihan yon? Kaya nga nakipaghiwalay ako sa'yo dahil hindi na kita mahal. Pagtapos ng lahat ng dinaanan natin, Jane, titapon mo lang ako ng wala lang. Ganun na ba kababa ang pagmamahal mo sa akin? Huwag mong itanong ang bagay na alam mo nang masasaktan ka lang sa sagot. Ano bang nagawa kong mali para saktan mo ako ng ganito, ha? Jane, ano ang kulang sa akin? Kaya pala, Kuya Boy, parang ang dali na lang kay Jane ang bitawan ang mga taong pinagsamahan namin. At dahil mas nangingibabaw sa akin ang galit, ay ipinabarangay ko ang lalaki ng asawa ko. Sinasabi ko na magsampa ako ng kaso dahil mali din naman talaga ang ginawa nila. Pero hindi ko maintindihan kung bakit ako na nga itong niloko. Ako na ang naagrabyado. Ako pa rin ang nasasaktan sa bandang huli. Iniwan lamang ni Jane ang mga bata sa akin dahil lalayo daw siya sa akin. Kuya Boy, hindi pa rin kami nagkaayos mag-asawa. Kaya ang naging setup namin ay idinalaw-dalaw ko lamang ang mga anak ko. Nagkukunwaring okay lang ako, pero sa loob-loob ko ay halos mamatay na ako sa sakit sa tuwing makikita ko si Jane.
At dahil doon ay unti-unti na din akong nawala ng pag-asa na maging maayos pa ang lahat sa pagitan naming dalawa. Na sa bandang huli ay mabuo din ang pamilyang matagal kong iningatan. Ma, nandito na po kami. Oh, mabuti naman at nakauwi na kayo. Nagising kanina si Bunso, hinahanap kayo. Okay na po ba siya? Bumaba na ang lagnat, natulog lang ulit. Lola, bumili po kami ng sampagita. Ito po. Apa, salamat naman na po. Mapapalitan na natin ang nasa altar. Bumili din ako ng panglugaw at gamot para may makain mamaya si Bunso. Akin na yan. Lulutuin ko na para iinitin na ng pagkagising niya. Sige po. Magbihis na kayo para makapaghinga niya. Sige, sige na, honey. Magbihis ka na. Bubuksan ko lang ang pinto. Ikaw na pala yan, Jane. Napaaga ka, ha? Kala ko ba mamayang hapon ka pa makapunta? Maga natapos ang gawain ko eh. Dumiretso na agad ako dito. Sige, pasok. Mama, Anak, namiss kita sobra. Parang kada punta ko dito, paganda ka ng paganda. si Mama talaga. Ma, bakit ngayon lang kayo nagpunta? Marami kasi akong ginagawa. Sayang Mama, hindi kayo nakasama sa amin ni Papa nung linggo magsimba. Di bale, next time sasama na ako. Ano pa kasing ginagawa sa simbahan? Nagpray po na sana bumalik ka na dito sa amin. Ma, kailan ka po babalik? Kailan po tayo ulit magkakasama nila Papa para mabuo na po tayo? Namimiss ko na yung dati. Anak, magbihis ka na muna kaya. Magdala ako ng merienda, kakain na tayo. Oh, sige na, magbihis ka na. Sige po. Hindi mo ba naiintindihan ang sinabi ng anak mo? Jane, hanggang kailan tayo maging ganito? Pwede ba, Erwin? Huwag mo na ipilit ang gusto mo. Ayaw mo na ba talaga? I-break natin ang dating pamilya natin? Huwag mong gamitin ang mga bata para magbalikan tayo. Malinaw ko nang sinasabi na hindi kita mahal. Kaya anong rason kung para makipagbalikan sa'yo? Para sa pamilya. Pwede ba? Itigil mo na to. Nahihirapan na yung mga bata sa sitwasyon natin, Jane. Pero mas nahihirapan sila pag magbalikan tayo. Araw-araw nilang nakikita na hindi maganda ang takbo ng relasyon natin. Mas lalong natin silang nasasaktan dun. Kaya huwag mo nang ipilit ang lalong huwag kang umasa, Erwin. Tapos na tayo. Kuya Boy, hanggang ngayon ay ganun pa rin ang sitwasyon namin ni Jane. Walang kibuan, walang pakialaman. Parang bigla na lang kasi akong napagod na ipaglaban ang pagmamahal ko sa isang taong matagal nang umayaw sa akin. Sobrang sakit isipin na kahit ibinigay mo na lahat ng meron ka, ay may mga tao talaga na hindi ka magagawang palaghan ulit. Sa ngayon ay nagfo-focus na lang ako sa mga anak ko, Kuya Boy. Ang nangyari sa amin ng asawa ko, isa na yun sa isang malaking aral sa akin. Na dapat lahat ng ginawa mo ay pag-iisipan mo munang mabuti. Dahil sa wala sa oras ang pagkakaroon namin ni Jane ng pamilya, ay ganito nga ang kinagitna ng aming pagsasama. Nagkaiwalay din sa bandang huli, pero ginawa ko pa rin ang lahat para maging mabuti at responsableng ama naman sa mga anak ko. Kuya Boy, dito ko na tatapusin ang sulat ko at sana maraming nakuhang aral ang mga nakinig ngayon. Lubos na gumagalang, Erwin.